Pagbati sa iyo, Ma'am Aubrey, ang tatalakay ng pang-apat na pangkat ngayon ay tungkol sa variety ng wika. Dito, malalaman natin ang iba't ibang variety ng wika. Pag-uusapan natin dito ang dialect, sociolect, idiolect, ethnolect, register, jargon, pidgin, at crawl. Isa-isahin natin malaman ang kahulugan, mga gamit, halimbawa at pinagmulan ng mga wikang ito. Ang wika ay yung medium ng pakikipagtalastasan. Ginagamit ito upang epektibong makakapagpahayag ng damdamin at kaisipan. Kakambal ng wika ang kulturang pinagmulan nito. Kung kaya, mahalaga rin ang papel na ginagampanan ng wika sa pagpalaganap at pagpapayabong ng kulturang pinanggalingan nito. Ito, ang variety wikang ginagamit ng partikular na pangkat ng mga tao mula sa isang partikular na lugar tulad ng lalawigan, rehiyon o bayan. Gumagamit ang mga tao ng isang wikang katulad ng sa iba pang lugar, subalit naiiba ang punto at tono nito. May magkaibang katawagan para sa iisang kahulugan, iba ang gamit ng salita para sa isang bagay o magkakaiba ang pagbuo ng pangungusap na siyang nagpapaiba sa dialect ng lugar. Kahit na iisang wika ay may natatanging paraan ng pagsasalita ang bawat isa. Magandang umaga, ngayon naman ay tatalakay natin ang mga uri ng variety ng wika. At papangunahan ko, ang aking tatalakayin ay ang dialect at ang sociolect. Ano nga ba ang dialect? Ang dialect, ito ay ang variety ng wikang ginagamit ng partikular na pangkat ng mga tao mula sa isang partikular na lugar tulad ng lalawigan, rehiyon o bayan. At ang dialect ay naglalarawan ng kultura, lokal na kultura at tradisyon. Maaring magkaiba ang dialect sa loob ng isang bansa, tulad ng mga dialect sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang pag-aaral sa mga dialect ay mahalaga sa pag-unawa sa pagkakaiba ng wika. Ang dialect, ito ay ang mga wika na ginagamit ng ibang mga lalawigan, rehiyon o bayan. Pero, ang wika na kanilang ginagamit ay ang halimbawa sa Manila. Ang layo naman. Pero sa Batangas, ang layo naman isa lang ang kanilang punto doon na malayo. Pero sa kanilang wika na ginagamit ay iba-iba pero pareho lang ang punto na kanilang sinasabi. At pangalawa naman sa halimbawa ay ang sa Tagalog, mahal kita. At sa Hiligayno naman, langga gad tika. Isang punto lang ang sinasabi ng kanilang wika. At yun ay ang dialect. At ngayon naman ay dadako tayo sa pangalawa, ang sociolect. Ano nga ba ang sociolect? Ang sociolect ay minsang tinatawag na sociolect. Ito ay pansamantalang variety lamang. Pag sinasabi nating pansamantala, ito ay ginagamit natin ngayon at mawawala. Panandalian lamang ang mga wikang ito. At ang sociolect naman, ito ay isang variety ng Taglish na may salitang English na pinaghalo sa Filipino. Kaya't masasabi ding ito ay code switching. Bakit siya nasasabing code switching? Kasi nga, ginagamit ang wika ng Tagalog at ng English. Ang sociolect din ay ginagamit sa isang partikular na grupo na kung saan nakabatay sa katayuan o antas ng panlipunan. Ang mga halimbawa katulad na lang ng Ripapips, ala na akong datong i. Ang ibig sabihin doon, pare, wala na akong pera. Kung napapansin nyo sa wika na kanyang sinasabi ay nandito na din ang pinaghalong English at Tagalog. At yun nga ay kadalasang ginagamit ngayon. Hindi lamang sa pinaghalo itong English at Tagalog. At pangalawang halimbawa ay ang oh my God, it's so mainit naman dito. Na ang ibig sabihin sa Filipino ay, nako, ang init naman dito. Yun ang mga social na
mga ginagamit na wika ngayon. At karagdagan lamang, katulad din, maaari din siyang tawaging hegemon na wika. At ang sinabi nga, ang sociolect, ito ay ang pansamantalang variety lamang, pansamantalang wika na ginagamit, na kung saan ginagamit ngayon at bigla lang nawawala. At yun lamang po sa sociolect. Tayo naman dadako sa idiolect. Ano nga ba ang idiolect? Ang idiolect ay walang dalawang taong nagsasalita ng isang wika ang bumibigkas nito ng magkaparehong magkapareho. Itinuturing din itong individual na dialect ng bisan ng tao na makita at punto at paraan ng kanyang pagsasalita, bokabularyo at iba pang aspektong pangwika. Bawat individual ay may sariling estilo ng pagpapahayag at pananalita na naiiba sa bawat isa, gaya ng pagkakaroon ng personal na paggamit ng wika na nagsisilbing simbolismo o tatak ng kanilang pagkatao. Ang idiolect ay ang bawat tao ay nagdadala ng kanilang sariling tatak sa kanilang paggamit ng wika na lumilikha ng isang natatanging anyo ng komunikasyon. Ang halimbawa sa idiolect ay "Magandang gabi, bayan" ni Noli De Castro, "Hindi ka namin tatantanan" ni Mike Enriquez, at ang panghuli ay ang buhay ay weather lang ni Kim Atienza. Ang pagbigkas nito ni Noli De Castro, "Ang magandang gabi, bayan", ang tono niya ay may formalidad at sinseridad na naglalaman ng isang malalim na paggalang sa kanyang mga tagapanood. Ang kay Mike Enriquez na "Hindi ka namin tatantanan", ang pagbigkas niya ay may kasamang tiyaga at matinding determinasyon na nagpapahiwatig ng isang matitinag na dedikasyon sa kanyang trabaho bilang isang mamahayag. Ang kay Kim Atienza ay "Ang buhay ay weather lang". Ito ay nagpapakita the way siya magbigkas, nagpapakita ito ng maluwag at magaan na estilo. Ang pagbigkas niya ay naglalaman ng kasiyahan at hindi masyadong seryoso sa pagtingin sa buhay. Ngayon, dadako naman tayo sa ethnolect. Ano nga ba ang ethnolect? Ang ethnolect ay isang uri ng variety ng wika na nagde-develop mula sa salita ng mga ethno-linguistang grupo dahil sa pagkakaroon ng maraming pangkat etniko, sumisibol ang iba't ibang uri ng ethnolect. Taglay nito ang mga wikang naging bahagi ng pagkakakilanlan ng bawat pangkat etniko. Ang ethnolect ay tumutukoy sa barasyon ng wika na umuusbong mula sa mga particular na ethno-linguistikong grupo. Ang bawat ethnolect ay naglalaman ng mga tiyag na katangian ng wika na nagpapakita ng kultura, kasaysayan at identidad ng isang pangkat etniko. Ang mga halimbawa ng ethnolect ay Bakul, Bulanim at Palangga. Ang Bakul ay tumutukoy sa mga gamit ng mga Ivatan na pantakip sa kanilang ulo tuwing panahon ng ulan at tag-init at tag-ulan. Ang Bakul ay nakatira sa Batanes, ay kilala sa kanilang tradisyonal na paraan ng pamumuhay at sa kanilang mga natatanging kasuotan na nagbibigay ng proteksyon laban sa matinding klima. Gaya nga ng sinabi ko, ito yung pantakip nila sa tag-ulan at tag-init. Ang Bulanim ay salitang naglalarawan sa paghugis buo ng buwan. Ang Bulanim ay
Sa iba pang wika, sa dialekto, maaring mayroon ng katumbas na salita na tumutukoy sa buwan sa iba't ibang yugto. Ngunit, ang bulanim ay partikular na naglalaman ng ideya ng kabuang hugis ng buwan. Ang salitang tulad nito ay nagiging bahagi ng pang-araw-araw na pag-uusap at pagmamasid sa kalikasan. Ang palangga ay ito yung iniirog, sinisinta, minamahal. Ang palangga ay ang salitang Visaya na nanguhulugang, gaya nga ng sinabi ko, iniibig, sinisinta at minamahal. Ito ay kadalasang ginagamit ng mga konteksto ng personal na relasyon, maging ito man ay pagitan ng magkasintahan, pamilya o mga kaibigan. Register. Register ang tawag sa isang salita o termino na mayroong iba't ibang kahulugan ayon sa larangan o disiplinang pinagamitan nito. At mamaya may ipapakita akong mga halimbawa na salita na mayroong iba't ibang kahulugan ayon sa larangan na pinagamitan nito. So, ang register minsan sinusulat na register. Ito ay variety ng wikang espesyalisadong ginagamit ng isang particular na domain. At base sa aking panaliksik, ang register ay may tatlong uri ng dimensyon. Una ay ang field o larangan. Ang field ay tumutukoy sa layunin at paksa ng komunikasyon. Ang mga salitang ginagamit sa isang particular na larangan ay kadalasang ma-espesyal na kahulugan o technical na termino na nauunawaan lamang ng mga taong nasa loob ng nasabing larangan. Halimbawa, ang mga terminong ginagamit sa medisina ay naiiba sa terminong ginagamit sa larangan ng engineering. Pangalawa ay ang mode o modo. Ang mode ay tumutukoy sa paraan kung paano isasagawa ang komunikasyon. Maaari ito ay pasalita o pasulat. Ang mga salitang ginagamit sa pagsasalita ay maaaring magkaiba sa mga salitang ginagamit sa pagsusulat. Halimbawa, ang mga salitang ginagamit sa isang formal na talumpati ay naiiba sa mga salitang ginagamit sa isang informal na pag-uusap. Pangatlo ay ang tenor. Ang tenor ay tumutukoy sa relasyon ng mga nag-uusap. Ang mga salitang ginagamit sa pag-uusap sa pagitan ng mga kaibigan ay maaaring magkaiba sa mga salitang ginagamit sa pag-uusap sa pagitan ng isang guro at mag-aaral. Ang tenor rin ay nagpapakita ng antas ng formalidad o informalidad ng komunikasyon. Ngayon, dumako na tayo sa mga halimbawa ng register. Diba binanggit ko kanina na ang register ang tawag sa isang salita o termino na mayroong iba't ibang kahulugan ayon sa larangan o disiplinang pinagamitan nito. So, mahinanda ako ng mga halimbawa na salita na may iba't ibang kahulugan. Unang halimbawa na salita ay ang mura. Maaari ito magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Halimbawa, sa larangan ng pamimili, ito ay tumutukoy sa mababang presyo ng mga bilihin. Kapag rin sa larangan ng pananalita, ang mura ay tumutukoy sa ekspresyon na ginagamit para magpahiwating ng galit o inis. Pangalawang halimbawa na salita ay buwaya. Pag sa larangan ng agrikultura, ang kahulugan nito ay tumutukoy sa isang uri ng hayop. Kapag sa larangan naman ng politika, ang kahulugan nito ay tawag sa mga kurap na politiko. Sunod ay ang jargon. Ang jargon ay variasyon o variety ng wika na tinatawag din bilang natatanging bokabularyo ng isang particular na pangkat na gawain o propesyon. At dagdag pa rito na ang jargon ay natatanging bokabularyo ng particular na pangkat na magpapakilala sa kanilang trabaho o gawain. Halimbawa, kapag tayo o ikaw ay abogado, sanay ka sigurado sa mga wika tulad ng memorandum, appeal, exhibit, at complaint. So, yun yung mga bokabularyo na particular na sa isang pangkat ng profesyon. Kapag rin sa guro naman, dito na pumapasok yung lesson plan, Form 137 at class record.
Tayo na nandadako sa pidgin. Ang pidgin ay isang uri ng variety ng wika na nabuo mula sa dalawang taong may magkaibang wika na upang magkaintindihan ay mapagsama-sama ang isang salita. Bunga nito ang tinatawag na makeshift language sa Ingles. Ito rin ay isang salita na walang formal na istruktura. Ginagamit din ito ng dalawang individual na nag-uusap na may dalawa ring magkaibang wika. At ito rin ay binansagang nobody's native language. Ang halimbawa na rito ay yung mga dayuhan na pumupunta rito sa ating bansa o sa Pilipinas dahil sa mga kanilang nakakasalamuha na mga Pilipino ay kumbaga na-adapt na nila yung wika natin, yun yung Filipino o yung Tagalog. Kung kaya't yung kanilang salita ay yun yung tinatawag na walang formal na istruktura. Dahil ang halimbawa nito, ikaw aral mabuti para ikaw kuha taas grado. O ang ibig sabihin ay mag-aaral ka ng mabuti upang mataas ang iyong grado. Suki, ikaw bili akin, ako bigay discount. O ang ibig sabihin nito ay Suki, bumili ka na ng paninda ko, bibigyan kita ng discount. Yun yung halimbawa ng pidgin. Ngayon naman, dadako tayo sa panghuling variety ng wika. Ito ay ang crawl. Ang crawl ay isang uri ng variety ng wika na kung saan ito ay nagmula sa pagiging pidgin hanggang sa lumaganap at nakasanayan ng naging pangunahing wika sa isang lugar. Ito ang variety ng wika na nade-develop dahil sa mga pinaghahalo-halong salita ng individual mula sa magkaibang wika hanggang sa pangunahing wika ng particular na lugar. Halimbawa na dito ay ang pinaghalong salita ng Tagalog at Espanyol na tinatawag na Chavacano dito mismo sa Zamboanga. Mga halimbawa ay mi nombre, kung sa Filipino o Tagalog ay ang pangalan ko, de donde lugar tu, taga saan ka? Buenas noches, magandang gabi. Buenos dias, magandang umaga naman. Adios, paalam.